vibes and good health ang wish namin sa inyo this weekend. Kaya simulan na po natin yan sa paglalakbay sa mga usaping pangkalusugan kasama ang mga doktor ng bayan dito po sa Pinoy MD. Happy and healthy Saturday! Ako po si Connie Sison, ang inyong kaagapay sa kalusugan. At mamaya, makakasama po natin ang ating obstetrician gynecologist na si Dr. Q para sagutin naman ang inyong mga ipinadalang katanungan tungkol sa inyong kalusugan. Abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD. Dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Kamandag ng ahas, delikado at nakamamatay. Pero kakagat ka ba kung sabihin sa iyo na ang kamandag ng isang ahas gamit daw ng iba bilang lunas sa iba't ibang sakit? Okay na. Abangan mamaya. Tala, narito muna ang ating obstetrician gynecologist na si Dr. Q para sagutin na nga po ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming FB page. Good morning sa iyo, Doc Q! Good morning, Kumaring Connie, at good morning sa lahat natin mga kapuso. Mayad nga aga sa mga kasimano ako sa Antique. Question number 1, Doc Q, ready ka na ba? Eto ha, may dapat daw ba siyang inuming gamot kung edad 43 na siya at minsan meron, minsan wala siyang menstruation? Mula po yan kay Erlinda Perihan. At your age, Arlene, you are 43, malamang na nasa perimenopausal period ka na, no? Although ito ay medyo maaga pa for your age. May tinatawag naman kasi tayong early menopause na pag ang isang babae ay medyo nagiging irregular na yung kanyang regla, 45 years and below but not below 40, ang tawag natin dyan ay early menopause. So pwede ka magkaroon ng irregular menstruation o kung minsan pag nagdudugo ka, yung volume ng bleeding mo ay hindi pare-pareho. Kung minsan may malakas, kung minsan may mahina. And that is part of the perimenopausal period that you might be in today. Sa bayan ng Alegria sa Surigao del Norte, nakaugalian na raw ng ilan na kapag may karamdaman, ang takbuhan ang pagpapakagat sa makamandag na ahas na pit viper o mas kilala bilang dupong. Ang umano'y nakadiskubre daw nito ang ama ni Joe Vitero na si Rosalio, mas kilala bilang si Datu Kamandag nang minsan siyang makagat ng alaga niyang ahas na dupong. Si Papa po yung na-accidental na nakagat po nung unang panahon po ng alaga niya po na si Birdie. Tapos, na-feel niya na unti-unti pong naging okay yung pakiramdam niya. Tatlong araw na after the bite, naging okay na po talaga siya. Hindi po tumakbo si Papa sa hospital kasi alam naman niya na wala pong anti-venom sa amin. Kaya, pinakiramdaman yung unang kagat niya po. Namangharaw sila nang matapos kagatin ng dupong, pati ang ibang mga karamdaman nito gaya ng diabetes at arthritis, nawala. Si Papa po kasi before po diabetic po siya. Tapos yung anemic at saka may schistosomiasis at arthritis na din. Doon po niya na-realize po na gamot po yung kagat kasi wala namang ibang gamot na ininom niya kundi yung kagat lang ng alaga niya pong dupong. Kaya naman maging si Jovi, bata pa lang, nagpakagat na rin daw sa dupong. Lalo na nang malamang mayroon din siyang diabetes. At my 8 years old, na pakagatan na po ako ng ahas nung time po na nagkasakit ako, nagkalagnat, yung lagnat po pabalik-balik po. Noong last 2013 po, na-diagnose po ako ng diabetes din kasi bloodline talaga namin yan. Pag uwi po dito sa bahay, napakagat din po ako ng dupong at saka yun din po yung time na as in parang na-feel ko na wow magic. Kasi po, luminaw talaga po yung mata ko po. Hinana ni Jovi sa amang si Datu Kamandag ang paraan ng pakagat. At sa ngayon nga, 4 na taon na raw siyang nanggagamot ng iba't ibang karamdaman gamit ang kamandag ng dupong. May kurot ako dito, tapos pag 2 weeks na ako galing nagpakagat, nawawala ng manhid ko dito. Parang bakuna, masakit talaga. Pag mag-ano na ang alak, masakit talaga. Pero after 2 weeks, mawala na.
nagpakagat ako dito dahil may ibang pakiramdam ko sa katawan ko. Ang ginhawa ko ay hindi normal. Yun ang naisip ko kasi malakas ako magsigarilyo at ngayon, okay naman ang pakiramdam ko. Cancer, yung mga hindi na-diagnose ng doctor, may kumatos pa nga, tapos diabetes, high blood, arthritis, yung mga stroke patient po, mga skin disease ng mga patients, at marami pa po. May mga bumabalik naman kasi dito, sir, yung iba, gumaling naman talaga. Wala talaga mga certain studies kasi na nakagaling yung isang binom dun sa tao na may sakit. No, kaya talagang hindi naman kinukondena talaga natin yung mga ganitong practice. Kasi syempre, hindi natin kasi alam din kung anong pwede mangyari. Baka ma-worsen pa yung situation ng isang patient at maaari niya itong ikamatay. Ayon naman sa veterinarian, ang ahas daw na dupong ay makokonsiderang mildly venomous. Hindi raw kasi ganoon katapang ang taglay nitong kamandag. Ang dry bite ay isang terminology na ginagamit ng mga herpetologists at mga medical professionals. Nang ibig sabihin naman ito ay ang mga makamandag na ahas, for example, ay hindi naka-deliver, walang masyadong amount ng venom na naitusok sa isang potential victim or prey item. Pag-produce kasi ng venom ay isang very energy-consuming na proseso para sa mga makamandag na ahas, no? Kaya normally, tinitipid rin nila ang kanilang mga kamandag, no? Unless kailangan nilang gamitin talaga ito. Samantala, wala raw pinipiling edad sa pagpapakagat sa dupong dahil pati raw mga sanggol, pwedeng pakagatan dito. Meron po siyang asthma, tapos pag ina-atake po siya ng asthma, dadalhin talaga siya sa doktor at mag-oxygen talaga siya. Tapos, sabi kasi ng mama niya, after the first bite po, hindi na talaga ganun po yung kalala yung pag magka-atake mo siya ng asthma po, hindi na siya pupunta ng doctor kay hospital para mag-oxygen po. Once kasi na na-expose naman yung isang bata, sabihin natin mas lalo kasi mas mababa pa yung kanyang resistensya. Hindi pa masyadong well-developed yung kanilang mga organs, sabihin natin yung katawan nila. Kada pakagat sa mga ahas ni Jovi, nagkakahalaga ng 500 piso. Para po yun sa nag-aalaga ng ahas po 24/7, sa pagkain po ng ahas, at saka po sa bahay nila, at saka po service na lang po sa mga napunta dito na magpapakagat. Kung dati raw sa bakuran lang nila nahuhuli ang mga dupong, ngayon daw sila na mismo ang nagpaparami nito sa kanilang bahay para masigurong malinis at ligtas itong gamitin sa kanilang pagpapakagat. Meron na kaming inaalagaan, pinapalaki para po soon, pwede na silang ipakagat po. Kasi nanganganak na po yung mga dupong nandito sa amin po. Dagdag naman ni Doc, hindi raw nangangagat ang dupong o Philippine Pit Viper, basta't huwag gagalitin o pupukawin ang atensyon nito. Ang natural behavior naman ng mga venomous snakes, hindi kaagad sila umaatake, meaning hindi kaagad sila manunuklaw unless sila ay, again, nilapitan, no, pre-provoke. Kasi usually mga territorial naman ito mga to. No? Ayon sa eksperto, wala pang pag-aaral na nagpapatunay na nakakagalingan ng sakit ang pagpapakagat sa ahas. Pero may mga pag-aaral na raw na nagpapatunay na ginagamit ang mga makamandag na ahas bilang sangkap sa ilang gamot. Yung venom naman talaga ng mga snakes and other animals na merong toxins. Pinag-aaralan naman talaga yan kasi may mga components nga siya, may mga sangkap na effective nga naman. Kung isipin mo kasi kung yung mga iba-ibang klaseng sangkap na yun, itutusok sa'yo lahat. Diba? Yun yung delikado kasi hindi mo alam kung ano yung epekto ng ibang sangkap. Aminado si Jovi na may mga kumikwestiyon at nagdududa kung epektibo ang pagpapakagat sa ahas. It's unusual para sa kanila po. Hindi na po namin talaga sila pinapansin kasi inisip na lang namin na hindi talaga nila alam. And sooner po, malalaman nila yun. Habang patuloy pa ang pag-aaral kung nakakagaling nga ba ng sakit ang kamandag ng ahas,
Paalala ng mga eksperto, hindi raw lahat ng ahas ay makamandag at hindi rin lahat ng kamandag ng ahas ay may dalang lunas. Anumang paraang pagpapagamot ang iyong subukan ay dapat maging mapanuri at pag-isipang mabuti para masiguro ang iyong kaligtasan. Ano nga ba ang nauna? Ang itlog o ang manok? Mapa-nilagang itlog, scrambled egg o sunny-side up man, kapag kain on the go ang usapan, madalas itlog ang ating takbuhan. Pero wag niyo raw ito ismulin ha, dahil may dala rin itong benefits na excellent para sa ating kalusugan. Hirap sa pagbabawas ng timbang ang #1 problem ng 26 anyos na content creator na si Jessie Padolina. Sobra sa 3 times a day ako kumain. Kapag nag-crave ng ganito, bibili ng ganito. Pag nasa mall, bili ng kung ano-anong nakikita. Tapos mahilig kami sa buffet. Kasi pagka linggo, family day, kakain sa labas. Ganyan. Tinry ko yung pag-juice sa umaga. Tapos tinry ko din yung konting portion lang ng pagkain. Isa raw kasi sa paboritong bonding nilang magbabarkada ay ang magsamgyupsal. Kumakain kami ng mga friends ko kapag nagkikita kami. Halimbawa, once a month nagkikita kami, magsasamgyupsal kami yan. Tapos mag-aandi kami sa mga ibang Kasi mga inumin tulad ng milk tea, sobrang na-addict talaga ako sa milk tea noon kasi yun yung uso. Tapos 100% pa yung sugar. Kaya naman, ang kanyang timbang umabot na sa 85 kilograms. Itong bahay namin, bago ka makasakay, aakyat ka pa dun sa taas. Hirap na hirap ako umakyat dyan sa taas namin. Kasi pag dating ko sa taas, parang pawis na ako, parang hulas na ako, ganyan. Dumagdag rin sa kanyang problema ang pagkakaroon niya ng PCOS. Kapag kasi may PCOS or PCOS, mahirap, hormonal imbalance kasi siya. So, ang mangyayari, mahirapan ka talagang mag-lose ng weight. Yung doktor mismo nagsabi na mag-lose ako ng weight para maging normal yung menstruation ko. Nang madagdagan ang kanyang timbang, nabawasan naman daw ang kanyang self-confidence. Insecure ako kasi yung mga nakasabay ko yung mga content creator, magaganda talaga sila. Tapos, ang sexy nila, ang ganda ng suot nila. Tapos, nahirapan akong humanap ng mga damit na kakasya sa akin dahil sobrang laki ng balakang ko, ng likod ko, ang lapad ng likod ko. Dahil nag-aalala na nga sa kanyang kalusugan, noong nakaraang taon, sinimulan na ni Jessie na magbawas ng kanyang timbang. Bukod sa ehersisyo, nag-focus din daw siya sa kanyang diet. Ayon sa ating resident internist at functional medicine expert na si Doc Oyi Balburias, makatutulong ang egg diet sa pagbabawas ng timbang. Kasi mataas ang protina ng itlog, nakakatulong yun sa kondisyon niya na tinatawag nating insulin resistance. Kasi among the 3 macronutrients, yung fats, yung proteins, and carbohydrates, yung protein kasi hindi siya masyadong magkakaroon ng epekto sa pag-release ng insulin. Boiled egg, scrambled egg, sunny-side up, at maraming iba pa. Kasindami rin daw ng mga putaheng pupwedeng gawin sa itlog ang benepisyo nito. Mayroon kasi itong vitamin A na good for eyesight, vitamin B12 para sa ating central nervous system, vitamin D for bones and muscles, at maraming iba pa. Para naman dagdagan ang listahan ng mga lutuin na pupwedeng gawin gamit ang itlog, may isi-share si Jessie sa atin na exciting egg recipe, ang kanyang bersyon ng marinated egg. Ilaga lang sa loob ng 6 na minuto ang mga itlog. Sa egg, gusto ko yung medyo malasado, kaya ang ginagawa ko, magpapakulo muna ako ng tubig, tsaka ko ilalagay yung mga egg. Tapos magbibilang ako ng 6 minutes. At habang nagpapakulo ng tubig, i-ready niya ang special sauce. Iisa lang sa olive oil, ang bawang at pulang sibuyas. Sunod na ihalo ang coconut amino sauce. Tsaka lagyan ng tubig at isahog ang red bell peppers. Lagyan lang din ng pampalasa na salt and pepper.
Paghalu-haluin lang ang mga sangkap at ilipat sa isang lagayan. Make sure lang po na nakalubog yung egg sa sauce para lahat po siya na mamarinate. Ibabad lang po natin to ng 4 hours, then pwede mo siya i-consume ng 4 to 5 days. Ilang oras lang, mayroon ka ng leveled up version ng boiled egg, ang Jessie's Marinated Egg. Parang adobong itlog lang. Medyo matamis lang kasi yung coco aminos kahit hindi mo siya lagyan ng asukal. So parang adobong matamis ang lasa niya. Pero paalala mga kapuso, maghinay-hinay lang sa pagkain ng mga itlog dahil lahat ng sobra ay posibleng makasama. Well, mataas talaga ang cholesterol ng itlog, no? Pero it's not only about the cholesterol. In fact, 30% lamang naman po ng cholesterol sa ating dugo ang galing sa ating pagkain. Importante po na huwag nating i-damage yung cholesterol. No? At wala hong masama sa cholesterol dahil 70% ng cholesterol sa inyong dugo mismong gawa ng inyong katawan. Samantala, sa tulong ng pag-ehersisyo at balanced diet, ang nooy 85 kilograms na si Jessie, ngayon 65 kilograms na lang daw. Talagang tumatagal na ako sa lakaran namin. Hindi ko na nararamdaman sila ganito, ganyan. Sila nasuot nila yung ganito, ganyan. Hindi ko na naramdaman yun. Parang naging confident na ako kasi nasuot ko yung gusto kong damit base dun sa mga event team na binibigay nila. Sobrang proud ako sa sarili ko kasi hirap na hirap ako gawin yun dati. Ilang beses ko tinry ng kung ano-anong diet tapos ito lang pala, dito lang pala mag-work. Manok man o itlog, alin man ang nauna, ang mahalaga unahin ang pangangalaga sa katawan at maging good example pagdating sa kalusugan. Samantala, nakaisang oras na naman tayo mga kapuso. Salamat po muli sa inyong paggising at pagtutok sa amin para syempre may mga matutunan tayong bago sa umagang ito. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso ha, kita-kita pa rin po tayo mula 6 to 7 in the morning. Ako po si Connie Season at syempre ako'y nagpapaalala lagi na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman si Dr. Q, ang inyong obstetrician gynecologist. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD. Tandaan, ang kalusugan, Pinoy sa ating katawan, kaya dapat itong pangalagaan.